pastor sa atin ngayon. Hindi po yung naging pangalamdam, kayo po patuloy na magbigay ng kalakasan sa Kanya. Kagalingan, Panginoon, tubig ng Panginoong Diyos, mag-transplant po siya. Sa paningin namin, parang imposible, pero sa inyo po, wala pang imposible. Doon po siya masasabi para sa Wednesday, kasama na rin namin siya sa babae. Lord, salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo sa amin. Pinapanalangin namin ang bansang Pilipinas. Tulungan niyo po ang aming presidente. Sa pinakabahan ng opisyal, Panginoon, umulo sa amin. Lord, abutin niyo po sila ng inyong salita. Niniwala kami, Panginoon Diyos, na pag-asa, Panginoon, ng mundong ito ay kayo, Panginoon Diyos. Lord, pinapanalangin namin mga kapatiran namin na wala kayo, yung iba nagbakasyon, yung iba may mga sakit, may pong magpagaling sa kanila, sa susunod pong gawain, makasama namin ulit sila sa pagsamba po sa inyo. Lord, salamat dahil hindi kayo nagtulang sa amin. Ang panalangin, Panginoon, sa araw na ito, pinupapurihan namin kayo, mapasalamatan. Lord, thank you po sa umaga po ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ay po yung umawit, awinin po natin, I worship you. When I look into your holiness,
Salamat po sa ating choir. Tunay na ang kamay ng Diyos ano po, is on display. Sa buhay natin, kitang-kita kung paano kumilos ang Diyos. Ako, tawagin po natin, tuloy-tuloy na po tayo. Nandiyan na po ba kayo? Sige po, tayo po ay magtuloy-tuloy. Tawagin po natin yung special number.
ba ako? Amen. Hindi kayo masaya, ha? Masaya po ba tayo? Amen. Masaya po tayo dapat kasi po ay nakikipag-date tayo sa Diyos, nakikipagtagpo tayo sa Panginoon. Ano po? Pag-pray natin patuloy si Pastor Sunny. Ano po? Sinabi po dito, let Sunday morning worship start with Saturday night rest. Ulitin ko po ulit. Ano po? Let Sunday morning worship start with Saturday night rest. Kaya sa totoo lang, pagka Saturday, hindi ka nakapagpahinga. Pagka Sunday, hindi ka masaya eh. Buyat ka, hindi ka prepare, ano, then, hindi ka ready sa pagsamba sa Diyos. Pero pagka Saturday pa lang, ready ka na para sa pagsamba ng morning. Masaya yung ano mo eh, pagsamba mo ng umaga. Naranasan niyo po ba yun? Kaya tawag dito, pagka Sunday, excited ka, on time ka, kasi nakapagpahinga ka ng Saturday eh. Pero kasi nyo magpuyat kayo ng Saturday, Sunday, hirap kayong makinig ng preaching, kahit sa mga awitin, hindi ka mabibless. Kasi hindi ka nga nakapagpahinga ng Saturday night. Kaya napaka-importante na Saturday pala, nagpapahinga tayo. Amen? Huwag magpuyat pag Saturday. Para pagka Sunday, dito may lakas kayo, mabibless tayo, kakausapin tayo ng Diyos. Tayo po'y mag-aaral na ang salita po ng Diyos. Ready na po ba kayo? Hindi na tayo magpapakatagal. Next week loadin ng Diyos, may na dito, makikita niyo yung lyrics dyan. Sa Hebrews chapter 12, ang ating pong pag-aaralan patungkol sa pagtakbo. Okay? So dito tumatakbo. Okay? Nagja-jogging. May mga nakuha ko sa Facebook eh. Jogging 1 hour, press 1 year. Nag-jogging na 1 hour, pero yung pahinga nun, isang taon na babalik. Sa totoo lang, tawag dito, running 1 hour. Rest 6 months. Iba ko, naranasan nyo yan. Marami akong kilalang ganyan. Hindi na ako magpapangalan. Pero katotohanan yan. Kasi ang katotohanan, ang pagtakbo, hindi madali. Mahirap yung tuloy-tuloy na tatakbo. Mahirap yun. At merong benepisyo ang pagtakbo. Amen? Napaka-importante yung nag-walking ka. Alam nyo kung bakit ito yung in-example ng Bible, yung running. Kasi wala namang basketball sa panahon ni Jesus eh. Okay? Walang ML nun. Okay? Kaya in-example sa mga sports sa New Testament ng Panginoon, running. Okay? At meron din, may boxing nun. Pero running, ang example niya, pag babasahin niyo yung Bible, pag in-include ang Christian life sa pagtakbo. Kaya nung tinanggap natin ang Panginoon, tumatakbo na daw tayo. At hindi madaling tumakbo. At ang benepisyo ng pagtakbo, nandiyan pa yung guy. Okay. May nilagay ako dyan. Kaya, health benefits of running improves heart health. Okay. Pag nagka-cardio ka, nagpapalakas niyan yung puso. Okay? Kaya mamaya, sa mga gustong tumakbo, sama tayo, tatakbo tayo dyan sa Oval, 4 p.m. Magja-jogging tayo, amen? Magpapaganda ng puso yan. Yung weight training naman, nasa yun eh. Okay? Kaya kung gusto mong gumanda yung puso mo, walking, importante. Running. Okay? Boost mood and energy. Okay? Pag nagra-running ka pala, nagbibigay ng lakas sa'yo. Okay? Therapy siya. Okay? Kaya sa mga tumatakbo, hindi nyo sila mahuhusgahan eh. Na talagang tatakbo yun kahit malayo. Kasi therapy yun. At nagpapalakas sa kanila. May prolonged life. Okay? Pag hindi ka tumatakbo, naglalakad, pili na lang kayo sa dalawa, iikli ang buhay mo. Okay? Totoo po. Kaya pag nag-exercise ang tao, tumatakbo, umahaba ang buhay. Okay? Kaya, pwede na ba kayo tumakbo? Okay ha? And then last, sinabi dito, helps maintain healthy bones. Okay? Nagpapalakas siya ng buto-buto. Okay? Ayos ba yung buto-buto natin? Kaya pansinin nyo hindi nagkikikilos, mahina. Pag wala kang takbo, walking, ang hina ng katawan, itulak mo lang, tutumbi. Pero pagka ang tao nag-exercise, malakas yan. Okay? May mga kilala ba kayo doon, hindi nag-exercise, ang hina. Sakitin. Okay? Kaya kung sakitin ka,
Importante na nag-exercise. Nandiyan pa ba kayo? Amen. The disciplines of a dedicated runner. Ayan po yung title natin. The disciplines of a dedicated runner. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, salamat po sa umaga nito. Tulungan niyo po ako, Panginoon, sa pagbabahagi ng inyong salita. Matuto po kami. Kayo po ang makita. Mangusap po kayo sa puso ng bawat isa. Maraming pong salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. The discipline of a dedicated runner. Kasi pagka tumatakbo ang isang tao, kung may sports kang ginagawa, anumang sports, importante na disiplinado ka at dedicated ka sa ginagawa mo. Focus tayo sa running kasi running yung pag-uusapan natin. Kaya sinabi sa Hebrews chapter 12. Okay, babasahin natin ulit. Okay, yung ating pinaka-text. Hebrews chapter 12. Nasaan na yan? Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Ibig sabihin, hindi halin tulad ang Christian life sa pagtakbo. Okay, kaya pansinin nyo, nung unang tumanggap tayo sa Panginoon, on fire tayo. Unang buwan, unang taon, excited ka maglingkod. Pero habang tumatagal, nawawala, napapagod. Kaya pala maraming Christian, after ng ilang taon na nag-church sila, nawawala sa church, kasi napapagod, tumitigil. Kasi nga naman, mahirap tumakbo mga kapatid. Ano po? At alam po, marami nang napagod sa pagtakbo sa Panginoon. Marami nag-quit na. Pwede namang magpahinga. After mo magpahinga, tuloy ka ulit sa pagtakbo. Amen? Ano po, sinabi dito, si Austin St. Leopold, okay, kilala nyo ito? Okay, papakilala ko sa inyo. Okay, sinabi dito, born 21 August 1986, is a Jamaican retired sprinter who is widely considered to be the greatest sprinter of all time. Kung sa basketball si Jordan, sa sprinter naman, sa takbo, ito si Usain Bolt. Okay, hindi ko mabanggit na maayos. Okay. Ayan siya, may picture dyan, pakita ko sa inyo. Okay, and then sinabi dito, he is an 8-time Olympic gold medalist and the world record holder in the 100-meter dash, 200-meter, and 4x 10-meter dash. Ibig sabihin, ganun siya kabilis. Okay, kilala nyo? Okay, hindi yan yung kapitbahay nyo, ha? Okay, 8-time Olympic gold medalist siya. Ilang taon niyang, grabe. Okay, ang kanyang dedikasyon sa pagtakbo. Kaya ng idolo ng mga tumatakbo. Okay? Grabe yung bilis niya sa pagtakbo. Ano po? Sinabi dito, don't think of the start of the race. Think about the ending. Marami kasi nagsisimula lang, ang galing sa simula, pero hindi natapos. Nakakita ba kayo nun ng mga classmate nyo, ang galing sa umpisa, pero hindi naman nagtapos sa pag-aaral. Ang galing lang sa umpisa, pero hindi naman tinatapos. Maraming ganun. Ganun din sa Christian life. Sinabi niya dito, ano po, merong makikita ang karakteristik ng mga taong tumatakbo. Okay, nakita ko kay Bolt na lang, para di ako magkamali dun sa pagbigkas. Okay, nakita ko sa kanya yung perseverance. Okay, sa pag tumatakbo ka, meron ka dapat tiyaga. Nakakabilib yung mga tao tumatakbo eh. Makikita mo sa Antipolo, tumatakbo sila. Grabe yung pagtsatsaga. Dapat pala sa Christian life, may pagtsatsaga din. Ano? Sa buhay naman, kailangan ng pagtsatsaga eh. O hindi kang may walang tiyaga, walang nilaga. Tama ba? Okay, ako dito. Ibig ko lang sabihin, ayun yung makikita sa kanila. Hindi lang yon, focus sila. Okay, nakapokus talaga sila sa goal nila. Itong si Bolt, focus siya. Ano? Mamaya may mga coach siyang magante. Mamaya ako babanggitin. Hindi lang yon, discipline nakikita sa kanila. Ang tao walang disiplina, mahirap. Hindi nagtatagumpay sa pag-aaral, sa trabaho, sa business, o kahit sa ginagawa mo sa sarili mo. Pag hindi ka disiplinado, mahirap. Kaya maganda,
makuha natin ito. At hindi lang yun yung endurance nila. Sa pagtitiis nila sa pagtakbo, grabe. Nakasabay na ba kayo sa taong malakas tumakbo? Mayroon sumabay doon. Grabe yung endurance sa pagtakbo. Ano? Meron tayong umaatin dito, si Joshua. Grabe tumakbo yun. Minamani niya lang yung antipolo. Tatakbuhin niya lang yun. Sabi ko, isipin niya, hirap ako yun eh. Isipin mo tatakbo ka pa antipolo, paikot. Isipin lang, mahirap na eh. Diba? Gawin mo pa kaya. Diba? Marami yung iba. Meron nga sa Facebook eh. Ginawa niya eh, inikot buong Pilipinas, naglakad lang. Nakikita niyo yun, binablog niya. Ewan ko, totoo yun eh. Grabe yung endurance nila. Ano po, at hindi lang yun, yung purposeful effort. Grabe yung effort nila. Ano, ganun pala pagka tumatakbo, makikita mo karakteristik nila na magandang magawa natin sa paglilingkod natin sa Diyos. Na disiplinado ka, may perseverance ka, nakapokus ka. At hindi lang yung endurance, napaka-importante. Kasi yun yung tinuturo ng Hebrews chapter 12, ano, na dapat nakapokus ka sa Panginoon. Tatakbo ka daw na may pasyensya. Ano po? Kasi nga naman, pag wala kang pasyensya, titigil ka talaga eh. Ano po? Kaya nga sinabi sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24. Basahin natin ito maganda. Okay? Sinabi ito, 1 Corinthians chapter 9, kung bakit hindi dapat tayo tumigil tumakbo eh. Kasi ito yung pakinabang. 1 Corinthians chapter 9, verse 24. Sinabi po dito, babasahin ko sa Tagalog, sinabi dito, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit ang isang gantimpalang panandalian lamang. Okay? Kasi sinabi dito, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Sinabi sa verse 24. Sinabi sa verse 26, hindi ako tumatakbo na walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Okay? Ibig lang po sabihin, mga kapatid, tumatakbo tayo sa paglilingkod sa Diyos, hindi po sayang yung ginagawa natin. May pakinabang yung mga taong tumatakbo, okay? Yung kahit si Bolt, yung mga nakuha niyang medalya, mawawala namang kabuluhan. Pero yung ginagawa natin na pagtakbo sa Panginoon, hindi po nawawala ang kabuluhan yan. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. Nawala lang. May gantimpala po. At isa-isa po tayo gagantimpalaan ng Diyos. Ano po? Hindi po by church doon. Hindi po by group. Hindi by age. O kahit hindi rin by weight ng pag-reward ng Lord sa langit. Isa-isa po tayo gagantimpalaan ng Diyos. Kaya mga kapatid, patuloy lang po tayong pagtakbo sa ating Panginoon sa paglilingkod sa Diyos. Note to self, Panginoon, naway masuntungan mo akong tapat hanggang dulo. Sana kung meron man tayong itakatak sa ating sarili, pakisabi sa sarili, Panginoon, sana masuntungan mo ako nagtatapat hanggang dulo. Tumatakbo ka, nakukunin ka ni Lord, naglilingkod ka sa Diyos, sana yun po yung ating panalangin. Nandiyan ba po ba kayo? Pasok na po tayo sa point natin. Sinabi sa verse, sa Hebrews chapter 12, wherefore seeing we all are compassed about with so great cloud of witnesses, makikita natin dito sa unang phrase, the witnesses are encouragement. Makikita natin yung mga witnesses sa atin, may nag-cheer sa atin, mga kapatid, habang tumatakbo tayo. Kaya salamat sa kanila. Di ba nakasaya nun, may nag-cheer sa'yo? Kahit talo, parang nadapa ka, may nag-cheer. Parang discourage ka na, mayroong nagpapalakas sa'yo. Mga kapatid, ganun po yung mga heroes of faith sa atin. Chinicheer nila tayo, yung mga nauna sa atin. Chinicheer ka, ini-encourage tayo na magpatuloy sa pagtakbo. Kaya salamat sa mga taong nauna sa atin eh. Salamat dahil may mga pastor sa atin na nauna, na nag-i-encourage sa atin sa paglilingkod sa Diyos. Diba? Encourage by the example of faithful believers. Diba nakaka-encourage yung mga Christian na
Ang tagal na nilang Christian pero patuloy pa rin naglilingkod sa Diyos. Ang tulad niya, si Nanay Claire wala dito. Ang tagal niya ng Christian. Pero sinabi niya, hanggang mamatay siya, nilagay siya ni Lord sa liberty rin siya mamamatay. Ayun ang kanyang prinsipyo. Wala pa tayo, Christian na siya eh. Diba? Di ba tayo na-encourage doon? Grabe yung pagsubok na pinagdaanan na noon. Kahit yung mga karakter sa Bible, ang gaganda. Alam naman ninyo kung sino-sino sila. Pero ini-encourage nila tayo. Sila yung witness natin na sinasabi nila sa atin. Bartolomeo, patuloy ka lang sa pagtakbo. Brother Archie, tuloy lang. Brother Lau, tuloy lang sa pagtakbo. Mga kapatid, tuloy lang tayo sa pagtakbo. Bakit? Kasi may nag-cheer sa atin. May nauna na. Meron na tayong example na gagayahin. Ganun pala nangyari kay Apostle Paul. Hanggang kamatayan, nagpatuloy siya sa paglilingkod. Ako, hindi naman ganun eh. Ibig lang po sabihin mga kapatid, yung witnesses natin, ini-encourage nila tayo magpatuloy sa Panginoon. Huwag tumigil. Kaya pala meron tayong mga kuya ate, may mga pastor, na nag-encourage sa atin yung matatagal na sa ministry. Hindi naman sila pinagpala agad ng Diyos eh. Grabe yung hirap nila bago nila makuha yung pagpapala ng Panginoon. Ang susi, hindi sila tumigil. Nadapa ba sila? Napagod sila? Oo. Nakakapagod tumakbo eh. Pero tawag ito, nagpatuloy sila. Sana mga kapatid, huwag tayo tumigil tumakbo. Kasi may witnesses tayo. May tumitingin sa atin. Ini-encourage tayo, patuloy lang. Kung napanghinaan ka, pahinga ka lang. Huwag kang titigil. Kasi merong kapatiran, may mga heroes of faith tayo na nauna sa atin na hindi tumigil tumakbo. Diba? Ngayon mga matatagal ng Christian, nakikita mo kung paano magsalita yun, puro encouragement yung binabanggit nun sa mga bago. Na magpatuloy lang, kahit anong mangyari. Patuloy lang tayo. Inspired by the endurance through trials. Yung mga witnesses natin, nakikita mo kung paano sila nag-endure eh. Sa mga trials, grabe yung endurance nila, nagpatuloy pa rin sila. Yung kala mong titigil na maglingkod sa Diyos, pero dahil alam nila yung pagtakbo nila hindi sayang, nagpatuloy sila. The witnesses are encouragement. Isipin nyo na yung pinaka-favorite yung character sa Bible. Meron po ba? Kung meron na, isipin nyo kung paano nag-endure yun, nagpatuloy siya. Ini-encourage ka niya, patuloy lang. Tingin tayo sa kanila. At syempre, ang pinaka-titignan natin, ang Panginoon. Kaya nga, looking unto Jesus eh. Isipin niyo kung ang Panginoong Jesus tumigil, nung pinahirapan, ngayon, inaalala pang Sunday ngayon, nag-entry ngayon siya sa Jerusalem eh. Kaya may mga palaspas ngayon dyan. Kasi si Jesus, papunta sa Jerusalem ngayon, inaalala. Isipin niyo kung ang Panginoon hindi nag-endure, hindi niya tinuloy yung pagtakbo, tumigil na siya, hindi na binayaran yung kasalanan natin. Isipin mo, puro nga kang tinig, duraan ka, di ba? Paluin ka. Pagsalitaan nga lang tayo ng hindi maganda, gusto mo, saktan mo na eh. Pero ang Panginoon, grabe kung paano mag-endure, tinapos siya yung takbuhin niya eh. Magbabasahin yung verse 2, di ba? Grabe yung hirap na hinaharap niya eh. Isipin niyo na bad trip si Jesus, no? Hindi na tinuloy, bad trip to ah. Di ba? Nainis, no? Tumigil na lang, no? Patayin mo kaya itong mga to. Isipin nyo lang, na bad trip na Jesus. Pero ang galing ng Lord, no? Yung hirap, tinuloy niya hanggang sa pagkapagod sa cross. Bakit? Para sa atin. Tapos tayo, nagutom ka lang, ayaw mo na maglingkod sa Diyos. Nalate lang ng uwi, ayaw mo na. Tumagal lang yung preaching, ayaw mo na eh. Nagutom ka lang, ayaw mo na maglingkod. So, grabe, no? Kung meron tayong titignan, ang Panginoong Jesus, witnesses na tayo, ini-encourage niya. Anak, tuloy ka lang tumakbo, huwag kang titigil. Amen? Pangalawa, mabilis lang ito. Okay? The weights. Okay? Yung weights, kailangan mong tanggalin pala yung weights pag tumatakbo. Ang encumbrances, sa ibang word, para mag-alliterated lang, naganap ako ng word na ganyan, yung encumbrances, kahirapan, adversity, suffering, hardness, difficulty, discomfort, ayun yung meaning yan. Mahirap tumakbo
na may weights ka. Amen? Amen. Bigyan ko sa inyo sample. Ayos lang? Brother Nick, tara. Dito ka. Bigyan ko yung sample. May weights ako dito eh. Mayroon tumakbo ka na may buhat kang ganito. Ano to? Tawag dito, 25 pound, may kilos. Pinagawa nito siya. Mahirap buhat. Mahirap tumakbo ka na may dala-dala kang bit-bit na ganyan. Kaya mo tumakbo na dala yan? Kaya niya. Bakit tatakbo ka ng isang oras na hawak mo yan, kaya? Mahirap yan. Mahirap tumakbo ka na may weights kang dala-dala. Sigurado ko ba na? Mahirapan siya eh. Sinabi sa verse 1, di ba sa Hebrews chapter 12 verse 1, let us lay aside every weights. Yung nagpapabigat sa iyo, bitawan mo daw. Kasi mahirap tumakbo ka sa paglilingkod sa Diyos na may dala-dala ka. Ano yung mga dala-dala na yun? Yung distraction that divert us, yung pagdududa mo, yung doubts, discouragement, discomfort, yung kasalanan, yung mga bitterness, kailangan mong bitawan yun para makapagpatuloy ka sa Panginoon. Kasi mahirap tumakbo na may bit-bit lang. Wala kang makikitang tumatakbo na may bit-bit. Yung tournament na may bit-bit siyang weights, wow, ang lupit nyo, no? Nagpartita. Pag nag-training, meron. Pero yung tatakbo na sila, walang nagdadala ng weights. Kaya nga yung mga suot niyan, yung mga parang wala kang suot, mga dry fit, wala kang makikita tumatakbo na talagang runner na naka-coat, no? Naka-coat and tie. Kasi mahirap kumilos nun eh. Mabigat, hindi komportable. Mga ganun din pala sa maglilingkod sa Diyos. Yung nagpapabigat sa atin, bitawan mo. Hindi ko alam kung ano yung nagpapabigat po sa atin. Hindi ko alam kung ano yung nagpapabigat sa inyo ngayon. Pero kung nagiging hadlang yan para tumakbo ka sa Panginoon, bitawan natin. Kasi mahirap yan. Na isasama mo yun sa paglilingkod mo sa Diyos. 5 things to quit right now. Yung trying to please everyone, huwag mo nang bitbitin yan. Mahirap yan. Hindi talaga magiging masaya lahat ng tao sa'yo. Lahat may masasabi sa'yo, gumawa ka ng mabuti. May masasabi sa'yo, pakitang tao ka, pinost mo pa sa Facebook. Diba? Pag wala ka naman ginawa, walang ginagawa yan, huwag iboto. Pag may ginagawa, huwag iboto. Okay? Ganun sa paglilingkod sa Diyos. Diba? Hindi natin mapiplease ang lahat. Hindi lahat magiging masaya sa atin. At hindi lang yun, living in the past. Mahirap tumakbo na nabubuhay ka pa rin sa nakaraan mo. Kasi yung mga heroes of faith, yung mga witnesses natin, hindi sila namuhay sa nakaraan nila. Kinalimutan nila yun. Para makatakbo tayo, yung nakaraan natin, kalimutan na natin para makatakbo ka. At hindi lang yun, yung putting yourself down. Para makatakbo ka na maayos, huwag mong igaw yung sarili mo. May kakayanan ka, anak ka ng Diyos. Amen? Anak tayo ng Diyos. Hindi tayo walang kwenta, may kwenta tayo. Huwag nyo idadon yung sarili nyo. Wala akong kwenta, hindi ako magaling, hindi ako gagamitin ng Diyos, hindi ako magtatagumpay. Dapat ayusin na natin yung mindset natin. Magiging tagumpay tayo. Amen? Kasama natin ang Diyos. At hindi lang yun yung negative thinking. Kaya yung tawag dito, opposite ng faith eh. Yung nagdi-negative ka. Kasi sabi mo, kailangan mo pa ba makatapos ang pag-aaral, magpo-provide ba ang Lord? Diba? Yung pag-negative thinking, hindi po makakatulong sa atin yan. Nagpapabigat yan sa atin. Bitawan mo na. Mahirap tumakbo pagka kasama mo yan. Amen po? And then pangatlo, the work, our effort. Sinabi dito, let us run with patience. Kailangan natin tumakbo na may pasensya. Kaya yung work na makikita dyan, napaka-importante. Yung effort na gagawin natin. Mga kapatid, hindi madaling tumakbo. Mahirap siya. Sinabi ni Paul, I trained 4 years to run 9 seconds. And people give up when they don't see result in 2 months. Nag-training siya, 4 years.
Para lang tumakbo ng 9 seconds. Kasi 100 meter dash, tinakbo niya yun eh. World record siya eh. Tayo, tawag dito, hindi lang tayo makakita ng result sa ginagawa natin, tumigil ka na. Ngayon, nagtagumpay siya sa pagtitrain niya, yung effort niya sa pagtakbo, nagbunga. Sa kapatid, hindi man natin nakikita yung ginagawa natin ngayon sa Panginoon. Magbubunga yan. Patuloy lang tayo sa Panginoon. Kasi hanggang timpala sa dulo. Hindi po sa umpisa. Requires commitment. Yung sa work, may requires commitment yan. The key to success in running is consistency. Discipline and believing in yourself and to God. Requires consistency. Hindi lang tawag dito commitment, consistency. You have a good days and you have a bad days. But the main thing is never give up. Huwag tayo lumento. Meron talaga sa araw natin na merong bad days, may good days. Pero ang susi, huwag kang tumigil sa paglilingkod. At kahit sa pangarap ninyo, huwag kayong tumigil. Tuloy lang, bumagsak ka, tuloy lang. Mapapagod ka pero hindi kayo hinto. Amen? Ayan po ang susi. Yung mga ginagawa natin sa Diyos, yung effort na ginagawa natin sa Lord, hindi sayang yan. Lahat ng ministry na ginagawa natin, hindi po sayang. Yung mga binibigay natin sa gawain, hindi po sayang. Nakikita ni Lord lahat ng effort natin sa Kanya. And then last, the way. Okay? Our example, ang Panginoong Jesus. Sinabi sa verse 2, di ba? Nakikita natin dito, Luke, sa verse 2, sinasis dyan, sa verse natin dyan. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Kaya sinabi ng Bible, ang tingin, ang daan sa Panginoon lang. Huwag kang titingin sa kapatiran, sa mga pagkukulang ng simbahan o nino man, ang tingin daw sa Panginoon. Ayun yung sinabi ng Bible. Kaya sinabi dito, looking unto Jesus is our perfect model, leaning on His strength to finish the race. Tingin kay Lord, huwag sa tao. Umalis ka sa church kasi nakapokus ka sa tao. Tumigil ka sa ministry kasi nasaktan ka nila. Nasaktan ka ng ka-churchmate mo. Pero kapatid, tao lang din tayo. May mga flaws, may mga pagkakamali, may issues just like you. Don't let your mistake be the reason to stop your faith journey. Balik po tayo kay Lord. God is still waiting for you. Tingin kay Lord, huwag sa iba. Huwag sa kasama mo. Para magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos, lagi tingin sa Panginoon. Hindi ka sa tao naglilingkod sa Diyos. Bakit tayo nagsuko ng buhay sa Panginoon? Dahil sa Diyos. Hindi sa tao. Kasi pag sa tao, titigil ka eh. Pag wala na yung tao na yun, titigil ka na. Pero pagka nasa Panginoon ka, ano man yung mangyari, tutuloy ka. There are 3 ways to learn. Tatlong bagay para matuto tayo. Una, explanation. Para mag-explain, matututo ka sa mga teacher natin. Kayo mga teacher, nagtuturo kayo, matututo ka dyan. Yung ginagawa ko ngayon, matututo tayo dito. Pangalawa, experience. Matututo ka sa experience. Nararanasan mo. Amen? Diba marami tayo natutunan sa experience natin? Di po ba? At pangatlo, yung example. Nakita natin experience ng iba, yung example nila, matututo ka doon. Yung example kung paano ang Panginoong Jesus, grabe yung hirap niya. Matututo ka sa example ng Panginoon eh. Kung paano niya tinapos yung takbuhin niya. Kung sino man yung favorite ng karakter, grabe kung paano sila tumakbo sa Panginoon. Hanggang kamatayan. Magandang example. Sabi po pagtatapos, meron lang akong gusto ipanood sa inyo. Bago tayo mag-closing.
po yung kwento ni Derek Redmond's story. So one of perseverance and determination famously captured during the 1992 Barcelona Olympics. Redmond torn his hamstring early in 150 meters, 150 pa lang, nagkaroon na siya hamstring. Kaya hindi na siya nakatakbo. Redmond tore his hamstring early in the race. Despite the injury, he refused to quit. Hobbling toward the finish line with help of his father, Jim was run onto track to assist him. This incident became the iconic moment in Olympic history, highlighting Redmond's resiliency and powerful bond between father and son. Makikita po natin dito, while Redmond was disqualified for receiving outside assistance, na-disqualify na siya kasi tinulungan siya ng tatay niya eh. Pero beyond sa kwentong ito, Redmond's story continues to inspire people, and he now works as a motivational speaker, sharing his experience and insight. And then yung nangyari sa kanya, na ipalabas ito sa night, and then sa visa na tawag dito, na palabas. Kaya yung kwento ni Redmond, maraming na-inspire. 65,000 na tao doon sa nanonood, pinalampakan sila. Pinalampakan siya kasi tinapos niya yung takbuhin niya. Mga kapatid, darating sa time sa pagtakbo natin, manghihina tayo, may injured tayo, mapapagod. Pero mga kapatid, tapusin natin yung takbuhin na binigay sa atin ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. The disciplines of a dedicated runner. Hindi ko alam kung gano'ng nakatagal tayo tumatakbo sa Panginoon. Pero alam ko nakakapagod tumakbo. Pero yung effort natin, yung work natin, hindi na sasayang. Yung witnesses natin, nandyan sila. Chinicheer tayo na magpatuloy. Salamat dahil pinaalalahan tayo na yung weights na nagpapabigat sa atin, bitawan natin para sa pagpapatuloy natin sa Panginoon. And then yung way para makapagpatuloy tayo sa pagtakbo ng Panginoong Jesus. Tingin sa Panginoon, hindi sa tao. Habang ang lahat tayo na ngayon nakapikit ang ating mga mata, hindi ko alam kung ano po yung kalagayan natin ngayon sa oras na ito. Pero mga kapatid, sa totoo lang, nakakapagod tumakbo. Kung naglilingkod ka sa Diyos, nagkaroon ka ng pagsubok, naglilingkod ka sa Diyos, may karamdaman, naglilingkod ka sa Diyos, nagkukulang. Pero sinabi ng Panginoon, patuloy lang tayo tumakbo sa Kanya. Marami pa tayong kakaharapin. Nakababa pa mga kapatid yung tatakbuhin natin. Kaya encouragement sa atin ng Panginoon, tingin lang tayo sa Kanya. Hindi ko alam kung nangusap ang Diyos sa inyo, pero kung ang nangusap ang Panginoon sa atin, iwan mo lang yung pinatatayuan mo, punta ka dito sa harap. Lapit tayo sa Panginoon. Suko natin sa Diyos na hindi natin kaya, hindi tayo makakapagpatuloy sa pagtakbo. Pag wala ang Panginoon sa buhay natin. Salamat Panginoon sa kabutihan niyo sa amin. Salamat dahil may mga pastor kami na nagiging encouragement sa amin para tumakbo bilang Kristiyano, magpatuloy sa paglilingkod. Sila yung mga witnesses namin, Panginoon. Hindi encourage kami magpatuloy. Salamat Panginoon sa buhay ng pastor sa amin, nagpapatuloy sa pagtakbo sa kabila ng mga karamdaman. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makita yung maging encouragement sa amin. Wala kaming karamdaman. Kaya, Panginoon, magpapatuloy kami sa pagtakbo. Lord, binibigay na po namin sa inyo lahat na nagpapabigat sa amin. Yung mga weights, yung mga bitbitin namin, ginagalang sa amin sa pagtakbo. Tulungan niyo kami, Lord, na isuko ito sa inyo. Tulungan niyo kami, Lord, hindi namin kaya. Sa
sarili lang namin. Salamat Lord dahil kita niyo yung work na ginagawa namin sa inyo. Yung effort namin, kita niyo lahat. Minsan, mapagod kami, kasi hindi kami nakikita ng iba. Hindi na-recognize yung ginagawa namin. Lord, salamat dahil kita niyo po lahat ng aming ginagawa. Salamat dahil yung way ay kayo. Sa inyo po ang tingin. Para matapos namin ang takbuhay na ito, tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging tumingin sa inyo kung paano niyo tinapos ang takbuhay ng Panginoon 2,000 years ago para bayaran ang kasalanan namin. Lord, salamat po sa mga anak ninyo na pumunta sa harap. Alam niyo po, Panginoon, yung mga pinagdadaanan namin. Alam niyo, Panginoon, yung mga nilapit namin sa inyo. Tulungan niyo kami. Lord, maglilingkod kami sa inyo. Nasa kayo bumalik. Tulungan niyo po kami. Palain niyo po ang buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin.